Nagagaling ko lang sa work. May pinikap lang tayo dito sa ating kaibigan na kolektor din. Ito yun. Ayan, ganda ng bahay oh. Ayan. Sila yung mga pinikap ko, dalawang comics ni Carnage tsaka ni Venom. So mura lang yan. Kaya uwi tayo ngayon. Medyo matraffic na. Nag-snow na naman ating kalsada. Pero ang ganda rito sa lugar na to kasi maganda yung community tsaka yung mga bahay. Parang old school na hindi mo malaman. Ipapasyal natin. Ikot lang tayo dito saglit. Yan o. Ganda ng bahay dito. Dati nung una namin siyang na-meet, wala pa masyadong bahay dito. Hindi pa ganun karami. Ngayon ang ganda na. Tapos parang per community dito, kung ano yung style ng bahay, parang ganun. Kita nyo yung sa amin, parang pare-pareho din. May konting pagkakaiba lang. Dito ganun din eh. Parang wooden yung itaas niya. Siguro nung time na binibuild siya, ganun yung uso. Pero bago pa itong mga to eh. Nakakatuwa lang yung mga nakakatuwa yung mga design tsaka yung puti ng mga bahay dahil sa snow. Kaya lang ang hindi nakakatuwa yung lamig. Negative 15 ngayon. Negative 15. Yan. Natin yung mga decoration nila. Oh, ang ganda. Bako-bako yung kalsada dahil sa natunaw na yelo tapos lumamig uli. Ayan. Hello guys. Ayan, bahay na. Nakaluto na rin ng hapunan. Medyo iba yung lamig sa labas ngayon. Nanonood. Ito ulam natin. Crispy Bicol Express. Crispy. Hindi nga lang sobrang crispy kasi madali yan. Hello guys, ayan, gabi na naman. Nakakain na. Malamig, nanonood lamig. Sobrang lamig eh. Paano Kahit minus ilan lang naman eh. 16. Negative 16 yan. Nagpipils like 22, 23. Malamig ba yung lamig na parang kumakapit eh. Kumakapit sa dati hindi naman. Ganun talaga. Tumatanda na ata. Hindi, kumbaga naninibago ka pa rin. Nag-a-adjust na unti-unti yung yung katawan mo sa bagay. Sa weather. Hindi pa full blown yung winter. Pagdating ng mga January niyan, sanay na. Yeah. Naka-adjust na. Ang nangyayari sa atin. Tapos nga pala, good news at okay na lahat ng claim namin. Nagtaka kami kasi na-delay yung sa kotse. Pero delay, nauna na yung sa truck, sa bahay. So last week tumawag sa akin. Doon pa lang, ba't daw hindi ako nag-file ng maaga? Sabi ko, sabay-sabay namin finailan. Sabi ko na na nga yung sa truck natapos na, tsaka yung sa bahay. Sabi ko, sabay-sabay namin cleaning, wala raw sila makitang record. Pero mabilis yung pinasubmit ulit, di ba? Sinabit nila para may claim number. So, yun, sinabit na. Pinicturan. Pero yung una ko nakausap, sabi niya, ito yung auto body, punta ka ron. Ayusin nila. Tapos nagpa-reserve na sila para sa rental car. Sabi ko, paano gago? Sabi ko, kahit hail damage, kailanganan. Kasi expected namin, ikagaya na sa truck kasi mas marami yung damage sa kanya eh. Sabi ko, okay, kung ganun, pinasa. Pero yung kumontak sa akin iba, bago. Sabi niya, kung aantayin natin yung sa auto body shop, sabi niya, might be 5-6 months sa sobrang dami nilang schedule. Sabi niya, mas maganda, send mo sa akin yung picture para malaman natin, determine kung total loss or kung anong gagawin. Pagka-submit ko, Next day, may reply ka agad siya. Ano yan, total loss, ganyan. So, may option 1 ka, option 2. Nasa iyo na kung anong pipiliin mo.
Maganda-ganda rin. Nagulat nga rin kami doon sa, sa presyo na Unexpected binigay. Unexpected. Kasi 100, ilan na yun? Mag 180 na yun. 180 na. Tapos gamit ko na ng 6 years yung sasakyan na yun. 6 years na. Tapos in-offer sa kanya, ano pa? Maganda-ganda pa. Double digit pa, no? Oo. Kala namin mga ano lang, nasa 5 na, ganyan, 7. Kasi gamit na gamit talaga yun. Sobrang gamit eh. Tapos nag-check ako kasi nagbe-base pala sila sa online kung magkano yung presyuhan. So, depende rin siguro sa mga nakakausap, sa mga nagpa-process. Siguro, sa nagpa-process. Pero malaki. Kasi nung nag-check ako dun sa, kung magkano lang, baba na eh. Sabi ko na huwag tayo mag-expect. Sabi ko, malamang. Ito lang makukuha natin. Malaki-laki yun na. Kaya gulat ako, okay ah. Pero nag-decide naman kami na i-keep na lang. I-keep na lang yung sakit. 3,000 difference lang, di ba? Oo. 3,000 difference lang doon sa bibigay mo sa kanila, tsaka i-keep mo ba? Kung tumingin nga kami ng mga sasakyan sa online lang naman, sabi namin, worth it ba kung kukuha, although malaking malaking pera pang down, tapos kukuha ka na lang uli ng second hand na maganda. Parang isip ko sayang kasi ganda pa ng takbo nung ano yun Kumbaga, na-maintain ko naman kahit pa paano. Ang pangat lang talaga yung windshield kasi nga, nakarak lahat. Pero yun ang unang gagawin. Yung dents naman nung wala sa amin yun Kumbaga, panglabas lang yun Wala namang yung pang nasasakyan mo, puro butas-butas. Puro dents. Basta. Hindi naman kasi doon nakukuha yun. Meron kang bagong-bago, baong ka naman sa utang. Yung ilang taon mong babayaran yun na imbis na naiipon mo yung tapos ka na, wala ka na intindihin. Tapos ka na. Kaya nga, di ba, sabi namin, yung mga matatagal na rito, yung may edad na, alam nila kung ano yung value ng pera nila, tsaka yung value ang sasakyan kasi, yan ang number 1 na paglabas pa lang ng kasa yan, kalahati na halos. Bababa na yung value. Yung presyo. Hindi mo na mabebenta ng ganong presyo kaagad. So, bakit kailangan mo mag-invest sa mga ganon? Di ba? Kumbaga, hindi naman pang-invest yung mga... Hindi investment talaga sa sasakyan. Kasi dito sa sasakyan, pinangahakot ko nga lang ng buhangin yung truck Basic necessity talaga, lalo sa layo ng trabaho. So, ang hirap kung mag-ano kayong mamamasahe. Tsaka yung sasakyan dito sa Canada, hindi siya status. Yung tawag doon? Yung basihan ng status mo sa buhay. Kasi kahit na ka lang, pwede kang kumuha ng BM dyan, ng Mercedes, ng... Basta may full-time work, iba nga, nag-approve na sila kahit wala kang credit history, di ba? Iba nga, bagsak sa credit history Pinangalaw nila, kaya lang ang taas ng interest rate nun. Kaya ba't pahihirapan mo sarili magbayad? Nung una sa truck, medyo nahirapan kami kasi truck talaga, pinanglolong, di talaga yung malayuan namin. Drives. Kaya lang, inisip namin, maglalabas pa tayo ng konti, dadagdagan natin yung parang sayang kasi maganda pa nga. Tagal namin doon. Linggo, inabot tayo ng kaisip. Itong kotse, walang isip-isip, kunin na yun. Kunin, bibigyan sa kanila. Sabi ko, retain na lang natin kasi sayang. No-offer ko nga din sa kanya na kumuha siya ng SUV na na Toyota, RAV4, ganyan. Para ako pang matagalan na. Pero sabi niya, wag na, hanggat buo pa yan, gamitin natin. Kasi pang down na yan, hindi naman na yung babayad sa amin, hindi naman namin gagastusin yan na, yung pera tayo. Kumbaga yun, nakalaan yun, just in case bumigay na to in the near future or kung matagal pa. Kasi feeling ko, abot pa na ilang taon yan Tsaka na lang namin at least nasa bangko siya. Yun nga yung sinasabi namin lagi, lalo na yung mga baguhan dito na hanggat maaari, kung kaya nyo tisin na lumang sasakyan muna yung mabili o mag-commute muna, gawin nyo kasi hindi natin alam kung lalo na yung mga hindi pa PR dito or Wag na magkukuha basta-basta ng bago kasi delikado. Maganda, wala kang alalahanin. Pero ang alalahanin mo rin yung bayarin mo. Kaso, syempre, dumarating din yung point na may mga kaibigan ako, may mga sasakyan, ganito. So, nakikipagsabayan ka. Once na maayos na yung papel nyo, saglit na lang yan yung sasakyan. Sasakyan, bahay. Oo. Lahat ng mga pwede nyong kunin, makukuha nyo na. Basta tapos, one thing, kung nasanay kayo na mumurahin lang yung sasakyan nyo,
So instead na pag na-PR kayo, kumuha kayo ng magandang sasakyan, unahin nyo pag-ipunan yung bahay. Ngayon, pag nakakuha ng bahay, that's the time na, yun, makapag-ipon naman sa sasakyan. Kumuha. Pero syempre sa amin lang yun, ha? Sa amin yun. Hindi naman namin ini-insist na, o ganito gawin nyo. Gawin nyo yan. Hindi, diskarte nyo yan. Tsaka yung iba-iba tayo ng pag-uugali. Iba-iba tayo. Sa amin payong payong kaibigan. Meron kasi mga, talaga, nakikipagsabayan, mayabang, ganyan. Hindi nawawala sa mga Pilipino yun, na nagyayabangan. Kasi nga, dahil nga daling ma-approvean dito, so matetempt ka talaga. Matetempt ka. Pati nga yung mga credit card, ganyan, yung mga kailangan ko ng bagong sapatos. Kailangan ko ng bagong damit. Ako nga, to be honest, kami, tagal na. Tagal bago kami nag-credit card. Nag-credit card lang ako, dumating ako ng 2010. Nakakapay sa akin, 300. Nag-credit card lang ako 2013. Kasi nag-IELTS ako. So, nandun ako sa hotel, magbabayad ako. Kailangan nila ng deposit, credit card. Buti na lang, nagkwento ko lang chika ko lang. Buti na lang, dun sa hotel na pinagtuloy ako para sa medical pala, medical. Yun sa Vancouver? Hindi, sa may Edmonton. Sa Edmonton. So, nag-medical ako para sa process ng PR namin. Sabi niya, ate, kasi Pilipino hindi kasi kami tumatanggap ng debit. Credit card. Na deposit. Kailangan, damage deposit. Kasi kailangan yung damage deposit. Kailangan credit card. Sabi ko, sabi ko wala akong credit card. Hindi ka ako nag-credit card. Ay, ganun ba? Sabi ko, gusto mo cash? Pwede kong iwan yung cash. Sabi, hindi po kami allowed Tinawag niya yung manager, kinausap niya yung manager. Pumayag naman. Sabi niya, sige, yung debit mo na lang muna. Pero after nun, as much as possible. Doon ako time kumuha ng credit card. Sabi ko, kailangan pala ng credit card dito. Hindi talaga pala pwede na. Kahit naman ako, di ba, ang tagal kong... Doon ko lang naunawaan na, kasi nga, nasa small town ako, na kailangan meron kang credit card. Pag magbubuka ng ticket, bubuka ng credit card lahat talaga. Credit card. Pero as long as bayaran mo right away, di ba? Yung mga ganyan, yan. Kumbaga, hindi priority. Kaya sa akin namin, sa pag-isip na kunin natin o ibabalik natin. Code na lang natin, tapos tabi na sa bangko. Ngayon, pag bumigay yan, that's the time na kukuha kami. Pero as much as possible, second hand lang din. Hindi na yung mamahalin. Service lang naman din kasi. Hindi naman natin kailangan dito ng mga sabi nga niya, sa ayaw mo ng medyo malaki lang yung sasakyan para mas safe ka sa winter. Kasi nga alam niyo naman ang weather namin sa Calgary. Minsan biglang buhos ng malakas. Tapos minsan black ice. Sabi ko, okay na yan. Sanay na ako. Ilang taon na ako nagdadrive ng kotse. Lagi 37, 34 kilometers ang drive ko. Papunta. Trabaho. Kaya sabi ko, okay lang. Carry na yan. Natulala ka na dyan. Hindi, nagkikwento ka. Nakikinig lang kami sa'yo. Parang layo na iniisip mo I-check lang naman namin yan. Ayun pa. Tapos kung ano-ano mga nangyayari na naman sa ating politika dito. Kaya na, malapit na raw mag-resign si Trudeau. Dahil sa mga liberal MP niya, nag-quit na, tsaka nag-quit na isa, di ba? Nag-quit na si Freeland dahil siya yung finance minister. Sinabi niya nung last time na ang guardrail daw nila is 40 billion. Kumbaga yung mga expenses ng bansa. Ang deficit. So yung guardrail nila 40 billion. Tapos nag-present na sila. Bago mag-present na hours before, nag-resign na siya. Tapos yung mga parang books yata yun or parang ewan ko kung ano yung mga laman nun. Naka-cover siya ng itim. So nung oras na bibigay na yun sa mga MP para i-review. Ayun, umabot ng 62 billion. Almost 62 billion. Laking deficit nun. Kaya sobra-sobra yung ayun, nag-resign. Tapos may nilagay si Trudeau, kapalit nun. Ayaw din. Meron pa isa. Pang-apat nga yung isa Si LeBlanc. Masakit sa ulo yun pag sinapo mo yun. Wala. Siya yung mag-reason out. Bakit ganun? I-explain mo to. Explain mo yan. Magtuturuan na naman sila. Gara yung sulat nga ni Freeland, di ba? Parang nangyari siya sumapo lahat
Kaya nga sabi niya, yung mga yung mga gimmicks daw na political gimmicks ni Trudeau dapat tigilan eh. Kasi Lalo hindi naman daw afford na naapektuhan talaga yung ekonomiya ng Canada eh. Dati ay magkano lang yung gino-grocery namin. Talaga mararamdaman mo eh. Pambahay eh. Ngayon, doble na. Aramdam mo dati, yung grocery mo na 300. 2 weeks na namin yan, halos eh. Kaya nga eh. Dadagdagan mo lang wala pa yung mga yung mga toiletries, as in food lang ngayon. 300, 350, 2 weeks na yun. Ngayon, nasa 500 every 2 weeks. Ano pa yun ha? Kumbaga talagang, ito yan, budget. Wala pa masyadong kung anik-anik na binibili. Sobrang mahal. Sobra-sobra yung mga problema rito. Tapos sumabay pa yung Canada Post ng 1 buwan na. Pero pinabalik na sila kanina. Oo, pinabalik na sila. Pero ayaw pa rin. Ayaw pa rin ng iba. Ayaw pa rin bumalik ng iba. Kaya lang, ano na yun eh. Kumbaga, mandated na ng government na bumalik sila. Tapos sa May na raw pag-usapan. Sa May na lang pag-uusapan. Kasi nga ngayon, Christmas season, di ba? Holiday. Kaso baka mag-early election tong January daw. Sana nga. Sasapunan yung government na susunod. Ang dami nga ayusin pag nagkataon. Ang dami nga ayusin. Parang sa Pilipinas lang din. Ganun. Pag alis ng isa, hindi ko continue yung mga project ng isang nakaupo na termino. May stock na. May stock na yung mga project. Sayang. Ganun na nangyayari ngayon dito eh. Sana nga hindi... Sana ako yung papalit. Maging Pero mahalaga magkaroon ng pagbabago eh. Kasi kung aanhin mo nga gaya, 9 years na siya. Dadagdagan mo pa ulit ng panibago. Hindi, tama na yun. Tama na yung 9 years. Tama na yung 9 years. Masyado nang mahaba. Bukod sa mahaba na yung nangyari sa Canada, pati yung na yun, yung carbon tax. Meron nga actually na scientist ba siya or parang forestry. Tinanong nila kung pinag-uusapan nila doon sa podcast nila kung bakit daw naglagay ng carbon tax ang Canada. Yung isa Canadian, isa US eh. Tapos sabi niya, ganito per million yung carbon na dapat na ma-absorb ng trees. Ilan trees ang meron ng Canada? Meron pala silang parang number ng puno na tumutubo dito sa Canada. Parang parang more than 1 million pa. Dagdag mo yung carbon para lang ma-absorb. Kumbaga, mas marami pa rin puno. Mas marami pa rin puno. Sa dami ng puno dito na absorb yung carbon. Sa laki ng lupa ng Canada na hindi naman lahat Kaya raw ang carbon tax hindi talaga siya Hindi sagot. Hindi sagot doon sa mga nangyayari. Sa climate change. Kasi parang mo yun kung yung mga ng tao is bumabagsak na. Lahat inflation, interest rate. Kararating lang namin nung nanalo siya tapos binaba yung carbon tax. Nagpipirmahan pa nga dun eh. Wala eh. Ramdam mo pa nga yung mura ng bilhin pag nag-grocery, dami na nito Kaya nga hanggang ngayon, yung bigat ng mga bilihin, mga gastusin, nandito pa rin. Ultimo sa toys nga eh. Hindi kanina nga lang, nag-ordering si chef namin eh. Sabi niya, Carla, come here. Sabi ko, ano yung kako? Sabi niya, check mo to. As in, yung per boxes, halos $10 ang tumaas. Sabi niya, di ba ka-order lang natin? Oo, kako. Sabi niya, ang laki ng difference. Sabi ko, oo nga. Sabi ko, baka kasi kako dahil yung ibang is, di ba, nagano nga ng tax ngayon? Ay, yung mga dilata, di ba? Paano yung gagawin mo? Laki, $10. Pasa-pasa kasi mangyayari din eh. Manggagaling sa farmer. Tataksa nila, kukunin ng tracker, di-deliver. Pasa-pasa. Tapos sa retail, tax na naman. Kaya tumataas talaga. Lahat yun, nagbabagsak ng tax. Sana nga, magkaroon na ng pagbabago. Excited din kami na magkaroon ng doon. Hindi, tsaka yung mga tao namulat na talaga ngayon eh. Nakita na nila yung hindi lang sa papogian na nakukuha ang Hindi talaga paglilid ng isang bansa eh.
Pero may mga tumututol din kay Polyev, di ba? Pero sa akin, mas gugustuhin ko na Mas ng bago gusto na. yung bago kaysa sa gano'n na naman. Sa ganun na naman, tapos alam mo naman ang nangyayari. Paulit-ulit na lang. Pagbigyan, syempre, subukan kung anong maganda. Ganun Mahalaga magkaroon ng pagbabago, hindi yung same. At saka, kaya yung mga nagbabalak na bumili ng mga sasakyan, ng bahay, isip muna. Hindi naman, hindi naman, kumbaga, kailangan talaga nating magkaroon yan. Kaya lang, syempre, isipin nyo rin kung ano yung kahihinatnan nyo kapag nagbabayad na kayo ng mga bills. Hindi basta-basta. Or ma-approve ba? Laki na ng ngayon, bracket, para ma-approvehan ng Lumaki. Ma-approvehan ng bahay. Kasi nga, sobrang taas. Although humaba ang amortization, naging 30 years. But pag kinuwenta mo yun, di lalong bababa nga bayad mo, pero stretch naman ang dagdag 5 taon. Sobrang, sobrang, hindi, sa bagay, pwede mo naman flexible naman yun. Pwede ka naman pag nagkapera ka, ulug-ulugan mo, di ba? Kung may extra. Kung gaya nga niya, sa mahal lahat ng bilihin. Sana nga mabago na para magkaroon din ng pagbabago sa mga... Kasi yung bahay lang, laki ng tinas talaga. Mga apartment nga lang dito eh. Dito sa Calgary, parang 2,000 pagka nag-rent ka sa kahit basement. Dati basement, makakuha ka ng 800. Wala na kaya. Ay, wala na. Good luck. Ano lang yun? 1 plus na yung mga basement. Baka bed spacer na lang. Kaya yung dalawa naming anak, kaya lagi namin sinasabi magpursige kayo kasi hindi biro. Pag may sarili na kayong pamilya, mas maganda yung meron kayo na simulan. Tsaka hindi basta-basta ang buhay. Kumbaga, kagaya nga nung kapitbahay namin doon na inuutos-utusan namin bumili ng ice tubig pag naglalaro kami, bigla na lang namatay. Bata pa yun, 30-something na. Mga 30 na yun. 30-31 siguro yun. Matay. Yung batang makulit na dati pag bibili kami ng halo-halo yan. Siya hindi kakaskas no. Di ba yung yellow sa Pinas yung pangkaskas yung ganun? Sila ni Commerce. Patay na yun si Commerce, di ba? Siya hindi kakaskas. Nakita naman sabi yung panahon talaga, no? Bilis ng bata pa, hindi mo alam kung kailan. Kulit nun Pag naglalaro ng basketball, pag wala kami, kulang kami. Siya yung butaw pang-5. Yan, halika. Parang batang matanda yun noon no? Nasa gitna kasi yung edad niya. Nasa bata, nasa matanda Ayun. Ichika lang naman. Yan naman ang aming ngayon. Araw. Teka, may babatiin lang kami. Ayan. Tsaka nagpapabati yung classmate ko nung high school. Nanonood daw pala, hindi alam. Meron kasi kaming group chat na nung mga high school kami. Hindi ako nakaka-attend ng namin, di ba? Ng mga reunion. So, pag may mga may birthday doon, binabati. So, babatiin ko lang na happy birthday yung classmate ko na si Joe Francisco at ang kanyang misis na si Charito Francisco, ayan. Tsaka sa mga anak nila. Salamat sa inyong panonood. Malayo mo classmate. Sabi niya, nanonood pala sa atin to dito. Sabi ko, yung classmate ko na yun, tuwing December nun, bago mag-December, nag-iipon na kami niyan para 5 piso, ganyan. Pag nakaipon na, diba si daddy binibigyan ako ng allowance kada sumisweldo ng 100. Pag nakaipon na kami nun, magkakating kami dalawa niyan. Yun, magaling. Punta kami SM City. Tuwan-tuwa pa kami, lakad-lakad lang kami ron. Tapos bibili kami ng mga pangregalo namin sa mga magulang namin. Bibili siya ng kung anong maibibigay sa nanay niya tsaka tatay niya. Ganun din ako. So yung mga naipon namin, yun yung binibigay namin. Nakakatuwa lang kasi naalala ko nga siya Pero twice lang yata yun. Naalala mo kasi sa cutting classes. Twice lang yun. Hindi, yung cutting naman namin, may purpose naman, hindi basta magbulakbol lang. Ilang taon ka na? Ako naman, siguro mga second year, third year, ganyan. 2 taon yun na lang ko magkasama. Siya pala yung kasama mo pag kinukwento mo. Nagkukwento siya dati noon may pumunta sa SM magka-cutting. Yung pala. Kami 2 yun. So yun, happy birthday. Kaya pala hindi ka malilimutan. Naalala ka din. Tsaka magaling din mag-drawing yan. Yan ang mga kalabang ko sa sa art contest sa amin Tsaka yung mga parol making, yung mga ganun bagay. Mga galing na siya high school pa lang. Kaya kahit itong kay Ninya yung mga project ni Ninya sila ni Kuya Boy ang... Si Kuya Boy mas magaling yun. Arkitekto yun
Ba talaga magaling kami talaga nun na yun. Oo. Tsaka nakaka-portrait drawing yan eh. Hindi ko kaya yung basta. Pagdating sa tao, nahihirapan ako mag-drawing eh. Kaya mo naman sa mata lang. Dokling. Dokling, sulit pa. Hindi, mga laruan yung nahihirapan ako sa mata. Pero sa drawing talaga hindi ko nahihirapan ako mag-drawing ng tao. Pwede gagawin ko cartoons yan. Tapos magaling kami sa pintura. Yun lang. Yun eh. Mga highlight. Hanggang ngayon, mga nagpipintura ng tubo. Pintura ng tubo. Laruan pinapintura na punta sa pagpipintura ng tubo. Alain mo, di ba? Ayun na. Ayun ako. Yan lang naman guys. Kami magpapaalam na rin. Maraming salamat. Ingat kayo lagi. See you on the next vlog. Bye.